Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo dealing with their twin flame or soulmate. Take only what resonates. Kasi hindi ito magre-resonate sa lahat, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, pasubscribe na lang guys. And if you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, yeah, meron akong TikTok, Unicorn Princess Tarot. Please do check it out. Matutuwa ako kung i-follow nyo rin ako doon. So, start na natin. Bago tayo mag-start ay ipapa-ring ko lang itong bell na ito. So, ihinaan nyo na lang po yung volume ninyo. Ano po? So, start na natin. Okay, so this is for Virgo dealing with their twin flame or soulmate. Ano mga messages dito? You do have here the Four of Wands and the Temperance. Bottom of the deck is the Death card and the Empress. Okay, so ito yung main energy mo. Tapos kukunin ko na rin yung sa person mo, ha? And by the way, pwede magkapalit-palit ang roles kasi hindi naman ko po talaga makukuha yung energy ninyo ng direkta sa inyo. Kung ang nakaka-relate kayo sa kabila, edi yun ang side nyo. No, kasi hindi naman to personal reading. Pwede magkapalit-palit ang roles talaga dito. So, wait lang. Kunin ko muna sa side ng person mo. For Virgo dealing with their twin flames or soulmate. One last shuffle. You do have the Six of Cups. King of Pentacles. Gusto ko i-clarify yung King of Pentacles. The Star is here. Bottom of the deck is the Ten of Cups. Okay. Kukuha din ako ng card mula sa deck na ito, guys. Wait lang. Nakita ko ng word na, or name na nag-i-start sa letter T. And, okay lang kahit hindi, guys. Okay lang kahit hindi. Like, could be Teresa or Teresita or, basta letter T eh. Pwedeng nakaka-relate ka doon sa name na yon. Pwede rin namang hindi. So, tell me, situation here for Virgo dealing with their soulmate or twin flame. You do have your surprise. Bottom of the deck is the Sun. So, nakikita natin for now, with the Four of Wands, might be nasa sitwasyon ka na you are already stable, pwedeng home or career, with the Temperance, nakikita natin yung pagiging klase mo ng tao na ano eh, nakakakuha ko ng energy, ang tawag dito, yung parang, hindi ko mabanggit eh, pero parang yung hindi maluho sa katawan or hindi ka magarbong tao. Alam mo yon, yung parang kung manamit ka, simple lang, ganun, or hindi mo nakikita yung, or hindi mo tinitignan yung mga brand. Kung hindi ikaw yun, that could be your person. Okay, sa part na yun. Kasi nakikita natin that you are
Or minsan ka nang naging member ng LGBTQ, IA+. Hindi naman literal na pwedeng naging ganun ka, pero nagkaroon ka ng part sa'yo na nag-question ka. Or minsan ka na na-attract sa kapwa mo, pwedeng ganun. But anyway, that happened, could be in the past. Okay? Or yung iba hanggang ngayon, nandun. Andito pa rin. And, yeah, for what I can see here with the death card, might be sa ngayon, ini-end mo yung kahit anong expectation or whatever dito sa person na ito. For now, you are loving yourself with the Empress, with the Knight of Swords. Might be ikaw yung lumalayo or dumidistansya sa inyo ng person na ito because you have a lot of responsibility. And pwedeng with the Judgment, unti-unti ka nang na gising sa connection ninyo, pero parang kung hindi nag-work out, hindi. Parang ganun, bahala siya. And yeah, there's a lot of sign here at the bottom of the deck para sa'yo. Pero sa ngayon, tinitingnan mo yung sitwasyon ninyo as it is. No? So, kung walang nangyayari sa inyo ng person mo, mas tinitignan mo or pinagfo-focusan mo yung sitwasyon. Kasi, I don't know, it feels like hindi mo kasi alam kung anong dapat i-expect. So, wag na lang mag-expect at all. Ganun yung energy mo. And then yung person na to could be someone in the past. With the King of Pentacles, this person is watching you. Kahit malayo siya, no? There's the star energy, so may pagkagusto talaga sa itong person na to, pangarap ka niya. And alam mo kaya ako sinabing pangarap kasi parang pakiramdam niya hindi ka niya makukuha or hindi ka niya maaabot. No, alam mo, or kung mangyari man 'yon, matagal, no? Hindi pa sa ngayon, parang ganun. And katulad ng isang pangarap, katulad ng isang iba pa yung pag sinabi nating goal, 'di ba? Pag goal, konting sipag lang, konting tiyaga lang, alam mong ma-accomplish mo. Ito, ang tingin niya sa'yo, pangarap, medyo mahirap maabot, pero gustong maabot. Nandun. And then, this person with the Ten of Cups has a lot of emotions for you. Hindi lang ngayon past. Of course, this is soulmate and or twin flame connection. So, noon pa man din, may pagkakagusto na nitong taong to. Noon pa man din, nakamasid na siya sa'yo. And with a surprise, I feel like you keep on surprising each other in a negative or positive way, alin man doon. Pwedeng nagkakaroon ng connection sa inyo nitong person na ito, and once na nagkakaroon ng connection, may mga surprises, may mga nakakagulat na pangyayari. For example, ikaw nagulat ka na ganito ganyan na siya, siya naman nagugulat naman siya na ganito ganyan ka na. So nakakita tayo dito ng matagal na pananahimik, tapos reconciliation ulit, and then pananahimik, then reconciliation ulit. So, pwedeng ilang beses na nangyari sa inyo yun. And you keep on surprising each other. You do have the Three of Swords. So, yung iba sa inyo, maybe there's a third party situation na involved. Someone here might be married na already. So, ano yung emotion mo para sa person na ito? Emotion mo para sa taong to? Ano emotion mo para sa taong to? Spirit guides, angel guides. You do have the Ten of Wands. The Fool, the Lovers is at the bottom of the deck. Ano yung emotion niya para sa'yo? For Twin Flame and Soulmate, please. For Twin Flame and Soulmate. Seven of Wands. The Sun. Clarify the Sun, please. Knight of Swords. Okay. Emotion niya para sa'yo. Or emotion ninyo para sa isa't isa, sorry. You do have here the past lives. And confusion. Okay. So, sa ngayon, nakikita natin yung emotion mo. Mahirap. Kasi, may mga bagay kang hindi kayang bitawan. Or if you are the one na in another relationship, lalo na with the lovers, mahal mo rin yung person, nakakonect mo Diba? Could be dealing with a Virgo.
or water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, ayan. Okay lang kahit di ko nabanggit yung zodiac sign, pero nakikita natin, mahal mo yung taong or yung mga nasa paligid mo, mahirap i-let go yung mga bagay na nakasanayan mo na with the full, you are a risk taker, pero may pumipigil talaga sa'yo. Okay? Malakas yung imagination mo, yung pag-iisip mo magaling ka mag-imagine at mag-isip. And pwedeng bukas ang iyong intuition, ang iyong third eye, pwedeng ganun. And okay lang kahit hindi. But anyway, for what I can see here, this journey, parang ini-enjoy mo na lang. You know, hindi mo pinipressure yung sarili mo. Maaring alam mo na kayo ay may special connection, pero hindi mo para i-pressure na ipilit yung connection. Kung hindi pa ngayon, hindi pa ngayon. Kasi mahirap pa naman talaga yung sitwasyon eh. And for you, basta ina-enjoy mo lang. You are trying to shine. No? Focus on yourself. Tinatry mo na mahalin yung sarili mo. Mag-focus sa mga mararating mo pa, maaabot mo pa. And then, maybe you want this person na i-admire ka niya. Kahit hindi kayo nagkakaroon ng connection, gusto mo ma-impress siya sa mga kung ano yung ginagawa mo. And then pagdating sa person nito with the 7 of Wands, it's like trying to look away, trying to not notice you. Eto pinipilit niya na huwag kang i-notice, huwag kang pansinin. Maybe if you do have posts sa social media, sabi ko minamasdan ka niya, pinapanood ka niya, di ba? Pero may times talagang iniiwasan niya, no? Na mapatingin or tignan ka. Kasi alam niya alam niya na medyo ayaw niya maghabol. Ayaw niya maghabol. Yun yung pinakaayaw niyang feeling. And feeling niya you are already happy. Feeling niya baliwala na siya sa'yo. And this person has a lot of secrets and mga there's like unfinished business sa inyong dalawa. Ramdam niya yun. Na parang may hindi pa tapos sa atin. Sa ngayon, with the past life, for now, you are living this life na may kanya-kanya kayong buhay. Alam mo yon. And kung ano yung mga nasa kanya-kanyang buhay ninyo, naalala mo lang siya like a dream. Naalala mo siya kasi panaginip, parang may something special. And you want to know the meaning, you want to understand more, you want to parang ungkatin kung ano yung meron sa inyo, etc. Pero it's like katulad ng isang panaginip, gigising at gigising ka din sa katotohanan. Reality, di ba? Pag nagising ka, wala na. And then, sa connection ninyo, ganun din. Mas nakafocus ka sa pangyayari ngayon, pero naalala mo pa rin yung panaginip mo. Diba? This person. And then, this person, the same din. Alam niya na you are special. And ayaw niya kasi, alam mo yung person na to, masyadong mamatigas. Kasi ayaw niya masaktan. Ayaw niyang maramdaman yung feeling na siya lang ang may gusto. Siya lang yung nagmamahal. Siya lang yung umaasa. Okay? What will happen in the future for the both of you? The Star is here. And the 2 of Swords. The Devil. Knight of Wands. Person mo, you do have the 4 of Wands. 8 of Swords. Ace of Swords and the Page of Wands. 7 of Pentacles at the bottom of the deck. Mutual energy. In the near future, para sa inyong dalawa, you do have your learn and union at the bottom of the deck. Kaya lang yung sumunod sa union is receptive In the near future,
um, I can see connection pa rin. Of course, this is your twin flame, this is your soulmate. So, kaya lang pinipigilan, one of you is being, you know, um, hindi nag-go with the flow, you know what I mean? Sa connection. And, in the future, there's a message or nakikita natin na pwedeng may matutunan pa sa connection na ito. Na maybe you feel like natutunan mo na lahat pero hindi pala. There's a decision. For some of you, if you are in another relationship, dalawa yung decision dito. This is you in the middle, the Two of Swords. And gusto mo ba dito sa the Devil or the Star? The Star is yung pangarap mo, yung gusto mo. And I feel like this is that person. And the Devil is the one na nagmamanipulate sa'yo. The one na maybe in the present moment, kayang-kaya kanyang utuin or napapagalaw ka niya sa palad niya. Kung ano gusto niya mangyari, napapasunod ka. So, nakikita natin that you're dealing with two people in the near future. So, nang desisyon nasa sayo. You know? And, you know why? Kasi, you are really more focused sa finances. I can see celebration. Nakakita ko na stress dito. But, anyway. So, do not stress yourself. No? Pagdating sa money kasi, nakakita ko ng mga tao na pupursiguduhin ka na gawin yung isang bagay. Natatawa ko kasi ito yung pangarap mo. Ang nagtataka ko, bakit kailangan ka pang pilitin? Bakit kailangan ka pang sabihan? Regarding sa something na dapat pinupursige mo kasi pangarap mo yun eh. These people na nakikita natin, tinutulungan ka nila in the future na ma-achieve kung ano yung dapat mong pagkalagyan. Pagdating sa career, this could be a boss or a friend or manager na sasabihin sa'yo, gawin mo na to, gawin mo na yan. And you might feel like parang pinipwersa ka. Pero nagtataka naman ako sa'yo, bakit kailangan kang pwersahin? Pangarap mo yun. Or gusto mo yun. Diba? So, for some of you, pagdating sa money, huwag mong i-distansya yung sarili mo dito sa taong ito. Lalo na kung nakatali ka sa kanya. You know what I mean? Parang may commitment ka dito sa taong to. So, yun nga, pwedeng boss mo siya, or, lalo na kung may ganun, no? Wag mong ilayo or layuan. Hindi kanya pinahihirapan, hindi kanya pinipressure. It's just that gusto niya, enjoyin mo rin yung ginagawa mo. But at the same time, yeah, you get to, have more friends in the future, 'di ba? And these friends, sila yung nakikita natin na ipupush ka nila para ma-reach mo yung top, ganong energy. Pressure stressful para sa'yo with the Four of Swords in the near future. But with the Judgment, soon enough, ma-reach mo yung top na yan. Kasi, it's like, huwag mong tignan itong mga taong ito as someone na pinipressure ka. Maybe see these people as someone na kino-coach ka para maging mas better ka. Katulad ng isang coach sa gym or sa laro, sa sports, di ba? Para maging mas magaling ka, kailangan mo talaga makinig sa kanila. And yung mga sinasabi nila sa'yo, yun yung makakatulong or makakabuti para sa'yo. Regarding with your career, from the bottom with the Two of Pentacles, nakikita natin parang nasa baba itong isang pentacle dito, no? Nakikita natin, iaangat ka nitong mga taong to. You just have to listen to them, believe them. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo.
Bagkus kailangan mo lang rin makinig, i-apply yung mga learnings, and then I can see a lot of money here. Diba? I can see a lot of money. Lalo na yung gitna dito is learning. So, learning, more on learning ang gagawin mo in the near future. Pagdating sa person mo with the Page of Wands and the Ace of Swords, I can see message. Magugulat ka na, this person is going to message you. Tell me about the message, please. The world, yeah. I can see distance sa inyong dalawa nitong taong to. You do have the lovers. Tell me about the lovers. 10 of Cups, the 4 of Pentacles, and the 7 of Pentacles. I can see communication sa inyo ng person nito in the near future, pero meron siyang itatago regarding something, like maybe a family, or regarding sa karelasyon niya. Pwedeng itago niya yun sa'yo, or hindi niya sabihin. With the 7 of Pentacles, I can see pwedeng nagkakaroon ng growth. Yeah, nagkakaroon ng growth. Pero iba pa, alam mo yun, yung parang, ganito na lang. Let's put it this way. Pwedeng may isang relationship sa side ng person mo na hindi niya masyadong i-open up sa'yo kasi hindi siya excited doon. Hindi siya excited doon sa relationship. And I feel like itong person na to is having stability with the 4 of Wands. Pero with the 8 of Swords, kasi stuck siya. Okay? So, parang pwedeng magkaroon ng messages sa inyo ng person nito pero hindi niya masyadong uungkatin or babanggitin yung may kinalaman doon sa other person. Nakakonect niya. And tell me about this. Yeah, the Fool is here. The Fool is here. And you do have here the 9 of Wands. Nakakita ko ng energy dito na parang napikot or na like, yeah, parang hindi niya masyadong alam itong pinasok niya na to pero nagpadala na lang siya sa Agos. Ngayon, nagkakaroon ng maraming problema with the 9 of Wands and hindi siya masaya. So, tell me about the connection. Ayan, this person wants reconciliation sa inyong dalawa. But parang kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya dun sa isang person na kakonect niya. Yeah, but this is the 4 of Cups, pero mas focus itong person nito dito sa 3 cups na ito, sa side na ito. So, it's like the 3 of Cups. This is the 3 of Cups. Ikaw yung 3 of Cups dito. Gusto niya ng reconciliation sa inyo. So, nakita ko ng pagpaplano mula dito sa person na ito. Your soulmate. Pero, nakakita ko ng person na takot. So, might be hindi pa sa ngayon, pero nakita tayo ng communication eh. Yun nga lang, hindi siya magiging open pa. Marami siyang nasa isip na hindi niya babanggitin or sasabihin. Basta gusto niya lang may komunikasyon. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.